natapos na yung task ko. Yung spillway at yung spillway din papunta naman ng sa ito. Sagabal Dala natin ng sagabal. Saan ba natin ito? Okay, so second day of work sana. Third day of work. At hindi nakapasok ngayon. Gawa ng si RV ay may nilakad sila. Yung kasama natin dito nagtatrabaho. Si Allen naman ay yung kapatid ni Rambo. Masakit daw ang mata. At gawa ng nag-welding siya kahapon. Ito, nag-welding kami kahapon. Itong beam na to na 1 1/2 by 1/4 ang kapal na ipapalit namin dito. Diyan. Ang beam diyan. Siya ang nag-welding kahapon ito kaya medyo tinamaan yung mata. Kaya ngayon wala tayong trabaho. Kaya ako, inunti-unti ko lang naman. Ayan siya. Kasi kahapon din, di rin nakapagtrabaho gawa ng napakalakas ng ulan maghapon non-stop. So, yun nga, tulad na nasabi ko, si Allen lang dito sa lilim ang nagtrabaho. Itong ginawa niya, yung beam. So, ito. Tsaka ito naman kahapon ginawa ko rin. Tinapos ko na rin. Naka-finalize na yung kanyang gate. Uniform na sila. Yan o, laking tipid nito nung nagawa namin to. Buti na lang at naisip namin ito. Yan. Hindi na buong gate ang pinalitan. Kumbaga, nagdagdag lang ng maliit. Ayan. So ngayon ito, inunti-unti ko. Maglalagay ako ng PVC. Itong PVC na to, backup lang naman to. Just in case na maipon ng tubig dito at mababa na yung tubig dun sa kalsada. Pero minsan lang naman nangyayari yung ganong senaryo. So yan, ang ginawa ko ay kinuha ko yung elevation na itong flooring namin dito. Yan, hanggang ito ang elevation niya, taas ng step. Yan, tapos ang elevation ng kalsada ay ito. Yan ang elevation ng kalsada. So kaya ang pag umapaw ang kalsada, pag naipon ng tubig dito, maaaring umapaw kasi hanggang dito elevation ng baitang. So kaya ito, nagbutas ako dito. Yan, para kung sakaling may tubig dito, di baling mapondo ang tubig dito, lalabas siya roon sa kalsada. Lalabas dun. Wag lang siyang mag-overflow dun sa baitang. So bago siya mag-overflow dun sa baitang na yun, okay, saan na ba yung baitang? Ito, kikita ba? Ito. Bago siya mag-overflow dito sa baitang na to, yan, miski paano, may lumalabas ng tubig na dun sa kalsada. Kasi yung kalsada naman, aapo lang ng konti sa kanal yan. Ayun siya, yan. Ayan siya ngayon, Mic 11 na siya ngayon. Ayan. Pabagsak na ron. Pero meron siyang lalagyan natin siyempre namin clean out. Lagi naman siya nakasara. Saan na ba yung clean out? Ala, ayun. Ito yung clean out. Ayan. Ayan, ito. Tapos bukod dyan, meron pa siyang isang spillway namin dito. Yan. Papunta na naman ng sapa yan. Para naman sa mga tubig ulan na hanggang di umaapaw yung sapa, dito siya lumalabas. Kaya medyo komplikado tong garden ni Mother. Kasi pag tinambakan mo to, mas mahirap naman, makukulong naman sa loob ng bahay kasi mababa din yung loob ng bahay. Kaya gawa-gawaan muna natin ang paraan na huwag pumasok ang tubig sa loob ng bahay. So ayan. Okay, ano pa ba ang mga mababago? Tapos syempre yung tubig, binago na rin namin yung linya ng tubig. Nagbago na rin kami. Dati kasi yung linya ng tubig ay yung pinaka gate valve nya doon pa sa ilalim na to, dito nakalagay.
dyan. Kung matatakpan na to, magpo-flooringan na to, nilabas na namin dito kasi ang flooring yan hanggang dito na yan, yung flooring. At pwede pang mag-park ng isang sasakyan dito, isa dito, isa dun. Yan. Kaya yung isang Toyota yung nandun kay ka-farmer, ito kasi nakipark muna yun gawa ng alanganin. So ayan, pwede na mag-park ng dalawang sasakyan dito. Okay, magulo pa, ako muna ang titira para makabawas ng trabaho sa kanila. Ayan. Okay, ito, umpisa na natin itong unang spillway natin papuntang kalsada. Kasi ang mangyayari dito, ito ang tubig na iiwan dito sa loob pag bumaba na ang tubig sa kalsada. Kaya ito, hindi na ako gagamit ng pump. Itong pinaka-tubo na to ang maglalabas ng tubig papuntang kalsada. Ngayon, pagka na-reach na netong tubo na to, yung pinaka-baba at hindi na makalabas dito ang tubig, panigurado, yung tubig naman sa sapa ay mababa na rin. Ang maglalabas naman ng tubig galing dito sa garden ni Mama ay yung tubong nasa baba. Yung tubo sa baba, ayun naman ang papunta ng sapa. So ito, tayo naman ang puputol. Dito, ang importante dito talaga ay magpantay yung pagkakat natin ng PVC. Yun nga, coupon band lang ang gamit natin. Pinaikutan lang natin ng marker para sugpong na pantay ang putol natin. Para lumapat siya dun sa edge ng ating elbow, yung pinaka-stopper. Pantay na pantay sila. Ayan. Pagkatapos nitong putulin, lalagyan naman natin ng clean out. Ayan, no? Pantay na pantay, oh. Dulot-dulo ng pagputol ay pantay na pantay. Hindi lumihis. Ayan. Yan, syempre, yung bagong hollow blocks na nilagay nila ay binutasan ko na rin para daanan nitong ating tubo. Yan, kailangan na yan. Kakapit natin sa ating elbow. Ayan. Okay, ito, sukat-sukat muna tayo. Hindi ko muna sila lalagyan ng solvent. Temporary muna para kung kailangan pa ng mga adjustments, hindi siya ganun ka hirap tanggalin pagka mayroong pagkakamali o konting adjust. Kaya wala pang solvent. Dikit-dikit muna ganyan. Kung mapapansin nyo, yung mga elbow ay may mga labing ganyan, yung may makapal na ganyan. Hanggang dyan lang ang pasok ng tubo. Yan. Yung paikot na yan nandiyan dyan. So, kukunin natin yung lapad niyan o yung haba. Tapos, ganun din sa kabila. So, gagawa tayo na ita-times 2 natin yun dito sa tubo para swak na swak siya. So, yan. Magduduktong tayo ng tubo kasi kapos tayo, hindi natin makuha yung angle nya. Yan. At tamang-tama naman yung edge netong tubo papunta dun sa may kalsada ay pang sungpungan talaga. Diyan talaga dinuduktong. Tamang-tama siya. Ayan. Kaya ikat tayo at ating ipapasok dun sa elbow at PVC. Itong ating mapuputol na maiksi na to. Tamang-tama yan. Ayan. Yan, putol na. So, testing tayo. Yan, no? Saktong-sakto yung ating natabas. Yan, pasok na pasok yan. Tulad ng dati, temporary lang. Tulad ng sinabi ko, temporary lang yan. Yan, tsaka natin ipipix yan pagka talagang swak na siya. Tama yung angle, tama yung tubo na lumabas doon sa dulo ng bakod. Ayan. So, ayan, tapos na. Ayan, tamang-tama yung klebe niyan, pabagsak na doon sa mismong kalsada sa may pader ng ating bakod. Okay, tapos ngayon, next natin gagawin, tapos na natin ito. At yung pinaka sa baba naman ng butas ang gagawin natin para doon sa ating speedway papunta naman ng sapa. Okay?
So ito, tapos na tayo dun sa taas. Dito naman tayo sa baba, magja-jackhammer. Rotary drill pala to, hammer drill, na merong parang jackhammer. So malambot pa naman siya, hindi pa naman siya ganun kahirap kasi hindi siya ganun kahirap butasin, gawa ng wala pang palitada, wala pang palaman sa loob. Kaya ayan, madali siyang butasin at papasok natin yung tubo dyan. Sa baba naman, yung tubo sa baba na yan, yan ang pinaka spillway na talaga papunta sa sapa. Yung sa taas, kung mapapasin nyo, yan naman yung level papuntang kalsada. So ngayon dito tayo ay maglalagay pala ng ano dito, elbow. Mag-elbow tayo, magkakat tayo dyan. Yan ang elbow natin. Mukhang magduduktong ako dun sa side. Nagduduktong nga tayo dyan sa may parting side sa taas. Kasi ang tubo niya ay malaki ang inside diameter. Yan. Siguraduhin natin, tanggalin natin itong mga nakabarang mga lupa-lupa, putik, para pagka sinalpak natin yung ating elbow ay swak na swak. Tama-tama siya. Okay? Hindi ko mailapat ng maayos yung pinaka-elbow. Kaya pala hindi mailapat ay nakasimento pala to. Nakasimento siya at hindi ko maipasok na maganda yung pinaka-elbow niya. So need natin talaga tong tanggalin yung mga sementong yan. Nakasimento. Okay. Atin na gamitan ng rotary drill. Pag naiwan na ganyan, ang discarded namin ay titirayan ng isa pang para lumuwag siya. Ang nangyari kasi dito, naiwan yung pinaka drill bit, yung talim ng rotary drill natin, hindi ko mabunot. So tinanggal ko na muna yung talim at i-rotary drill ko yung mga semento nakapaikot sa kanya para mabunot ko yung talim na parang pako. Yan, para gigibayin ko muna yung buong nakapaligid sa kanyang semento para magkaroon siya ng lumuwag-luwag siya. Yan, ganyan lang siya kasimple. Pagka naiwanan ng talim, banatan ulit ng isang talim ng rotary hanggang sa mabagbag yung semento nakapalibot sa kanya. Pagka nabagbag yan at gumagalaw na, madali na siyang bunutin. Yan, pukpuk na konti, tapos gagamitan lang ng plies na panghatak. Kung di kaya ng kamay, atake ng plies. Ganyan lang yan. Yan, nalagay na natin elbow. So tatagos natin itong isang tubo at ito yung naipasok natin. Tapos na ang ating task ngayong araw na to. Okay, so siya. Okay, so lang ito. Sagabal Dala natin ng sagabal. Sabay natin kutsara. Sagabal na kaunti. Linisin lang natin. Ayan. So, natumbay ating camera. Okay, wait lang. At ganyan na magiging sistema niya. Wait lang po.
So yan, natapos din siya. Kahit yan, grabe ang puno, kulimlim at medyo maambon-ambon na. Hinabol natin, natapos yan siya. So yan, hanggang dito siya. Yan, lalabas, kailangan ito maputol pa pala rito. Putulin ko dapat dito yan para yung tubig ay sumagat-sagat. Okay, di bale, to follow na lang yan pag may finalize na itong ating bagong garahe, paglalagyan ng garahe. Yan. So yan. So yan, natapos na yung task ko, itong spillway at yung spillway din papunta naman ng Sapa. Yan. Okay, ay sobrang ay magagamit ito sa isa. Yan, siya lalabas. So itong accomplishment namin na to, 2.5 days pa lang kami. Baklas, kabit ng gate, at asinta, konting tambak. Ayan siya. Kasi itong tambak na to, ano yung giniba namin dito sa may yung poste na isa, dito na namin nilagay. So, siguro mga 2 L pang tambak na makakain nito. Ayan siya. Ganyan. Okay. Okay. Susunod, linggo, bukas walang trabaho. Kaya standby tayo bukas. Tapos kailangan na rin kasi naming i-deliver yung panambak bago namin ilagay yung pinaka-poste rito. Poste ng pinaka-beam doon din sa kabila. Sasabay na namin sa buhos yung poste ng beam sa flooring para mas matibay.